Good morning po at salamat sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Tayo ay makapag-live muli. At yung panahon ngayon, medyo huminto na yung ulan, tsaka yun, nagme-maintain ako ng gamot sa ubo kasi nagka-trangkaso, yun naman, nagka-ubo. Pero sana mga allergy lang ito. Kasi bagaman may edad na tayo, gusto ko mag-exercise, limited tayo sa financially. Dahil yun na nga, dahil sa mga ulan na ito, nakakatakot bumiyahe. Pag mabasa yung mga documents, mahirap po talaga. Ngayon, yung pangako ko doon regarding sa tatlong sungay at sa palaka, kung ma-refresh ninyo, i-refresh lang natin ng kaunti. Yung palaka po ay sabi doon sa Apocalypse, yun po yung sinabi na nangyari nga ho, hugis palaka. Kasi may mga edifisyo, in particular po sa religion, yun na po siya. Makita nyo po yan, kitang-kita na po yan, yung hugis palaka or espiritu ng palaka. Ng demonyo, yung palaka, yun ang sinasabi ng demonyo, ng Biblia. Yun po yun, yung nakasulat sa Biblia. Ngayon, yung hindi lang dahil doon sa edipisyo, sa structure, ang isa po doon na talagang sa demonyo iyan, yung mga katuruan po na hinahango nila sa Biblia, pero po yung kanilang bunga ay nakikita po sa kanilang mga gawa. Meron pa po iyan, yung sinasabi sa Apocalypse, yung tatak sa kanilang kanang kamay, at sa kanilang noo. Yun po yun. Kung inyo pong gustong sundan iyan, may mga naipaksa na po iyan si Brother Eli. Doon po sa kanyang programa na itanong mo kay Soriano, Biblia ang sasagot. Kung gusto nyo rin po, kung payagan ninyo, hamunin ko rin kayo, magtanong kayo, i-cite ninyo yung Bible passage at hayaan natin yung Biblia ang sasagot. Eka nga hashtag let the Bible speak, or cite a passage and let the Bible speak. Yun po yung siguro pinaka sa abang lingkod ninyo na pwede kong ma-offer sa inyo patungkol po sa mga tanong ninyo patungkol po sa Biblia. Kung meron po kayong gustong itanong, i-cite nyo lang po yung Bible passage at hahayaan po natin yung Biblia ang magpapaliwanag. Nakasulat naman po iyan sa Isaiah 34:16, seek from the book of the Lord, none of this shall be lacking. Tapos sa Haggai 2:11, ipagtanong ninyo yung mga kasulatan sa mga saserdote. Yun po yun. Yung mga propeta po, yung mga saserdote, lalong-lalo na po, higit sa lahat, yung ating Panginoon po ay hanggang sa ngayon ay nangangaral po. Opo, nakasulat po yan sa Biblia. Nangangaral po yung ating Panginoon. At yung Biblia po, yung ating mga propeta, apostol, buhay pa naman po sila hanggang ngayon. Nakasulat po sila sa Biblia. At kung meron kayong mga tanong, inunahan ko na kayo, may papremyo pa po yan. Again, ito yung plant device ha. Sige, wala naman pong sumubok pa na sumagot doon po sa tanong. Again, kung gusto nyo po, mag-cite po kayo ng Bible passage and again, let the Bible speak. Okay po? Maraming salamat po sa mga nag-view, sa mga patuloy na sumusubaybay sa Facebook page na ito. Bagaman lahat ito ay puro impronto, siguro naantig ko yung inyong interes at inyong damdamin sa paghahanap po ng mga bagay-bagay na naaayon po sa Biblia. At si Max Espinosa po, hindi pa naman po sumasagot. Max Espinosa, if you're listening, you brace yourself, prepare yourself. You can summon all the best brains in America, all the supercomputers, everything what America have, and you can have yourself counsel. Even worshippers, demon worshippers, the best brains of the demon worshippers, you can summon them. You can ask them for their help, and that we can debate with regards to the mockery you did on my part when I wrote that he gave his life
Charlie Kirk gave his life that others may live and see. Now, you mock me and you quote the Bible, then very good. In a sense, you have the edge. If you think you have the upper edge, you can accept my challenge. If you're up for the challenge, we can have a debate. Now, if you wanted anything from me, the best thing I can offer you is this for implant device there, here, and we have 2 in the back of my head. That's 4, and the number 5 is here on my leg, here, there. So all the advantages on your part, since you were the first one to attack me, to mock me. And if you think you have the upper hand, if you have the edge, I challenge you in a debate. In an online debate. A running debate, much better. We could debate the whole day if you want. Okay? Max Espinosa, I'm calling you out. If you are up for the challenge again, we can have a debate. Again, who is Hisusukgang? Hisusukgang is a lowly person. I am nothing. I am worthless. Written in the Bible, it's Luke 17 verse 10. When you have done all these things, you say, I am unworthy servants. Yan po ang sabi ng Panginoon. That's what the Lord says, unworthy servants. We are unworthy servants. Okay? All the glory and honor belongs to God in Christ Jesus with the Holy Spirit. Again, thank you all. Max Espinosa, if you are ready, whenever you're ready, I'm ready. You just post your schedule. Reply on my challenge. Okay? Max Espinosa, calling you out. And again, we go back to the topic. The 3 horns are related po yan sa religion. Nasa Israel po, kitang-kita na po dyan yung 3 sungay. Yan po yung sinasabi. Meron din po yan yung 10 sungay. Meron din po yan yung 7 ulo. May sinasabi rin po iyan. At may sinasabi pa po iyan, yung mga lumang mas nauna pa. Yung samahan po. Patungkol po yan sa isang reliyon na sinasabi po sa Biblia. Babae po. Ngayon, may mga na-post na po ako dyan. Yung unang tanong, hanggang sa ngayon po, wala pa pong nangahas o naglalakas loob na sumagot. Sana po merong sumagot para po maganda po yung takbo ng pag-uusapan natin. Patungkol din po sa Diablo, kung yung Diablo po ba ay inihagis na, nahulog na, kung ano pa po ba yung sinasabi ng Biblia. Kasi marami pong nangangaral ngayon, mula doon sa halamanan ng Eden, binabasa naman nila yung Biblia, kaso may sarili silang paliwanag, hindi po nila hinahayaan na yung Biblia yung magpaliwanag. Na sana, yun po talaga ang nararapat na pag nagsalita po ang Biblia, babasahin mo lang naman po. Hindi mo kailangan i-expound kasi napakasama po yan yung expound, lalo na po kung nag-expound ka, mali-mali yung expound mo, isa pong masamang bagay iyan kasi nagdudulot po yan ng mga masamang isipin o maling katuruan na hindi naman po naaayon sa Biblia. Again, nasagot na po una iyan ni Brad Eli, yung Diablo po hindi pa po iyan nahagis. Ngayon, ang tanong ko lang po, kung hindi pa po nahagis ang Diablo, nung doon sa halamanan, ano po ang nangyari? Yan po. May mga tanong na po ako diyan sa Facebook. Magkakarugtong po yan. Hindi ko po pwedeng sagutin pa isa-isa kasi po magkakarugtong po yan. Marami pong mga bagay na patungkol sa Biblia, yung mga sekretong bagay diyan na hindi po basta-basta natin pwedeng ibigay na lang. Kasi po marami pong mga tulad ngayon, mga walang hiya, namumulot na lang, tapos inaangkin pa nila. Isang halimbawa lang po, yung isang doktor po, doktor siya at I think doctor of knowledge siya. Ngayon, sinight niya po doon sa kanyang paliwanag yung isang scholar din na Israelita regarding po kung paano po bigkasin yung salita o pangalan ng Diyos na nakasulat po sa Tetragrammaton doon po sa Hebreo, yung YHWH. Yan po. Hindi po nabibigkas iyon ng dila, kundi po nabibigkas po iyon ng hininga. Ganun po yun. Yan.
Yan po ang napakagandang bagay kasi po siya, bagaman naturuan po siya ng isang Israelita na scholar din, na doktor din, na scientist din, in-acknowledge niya po yung karangalan na yun na siya'y naturuan. Pero meron pong isang, I think hindi ko naman sa hinahamak yung mga lahi ng mga Inchik. Kasi ako may dugo rin akong Inchik kahit papaano eh. Isa pong mayabang na Inchik na nagsasabi na yung pagbigkas daw po ng YHWH ay hininga. Hindi niya man lang po, napakawalang hiya po. Sana i-acknowledge mo rin yung sinasabi, yung mga nagturo ba? Ang tawag nga dyan, CTTO, Initial Charlie Tango Tango Oscar. Ano po yung CTTO? Credit to the owner. Yan po. Credit to the owner po. Turo po yan ng Diyos. Swerte na turuan yung scholar, scientist na Israelita na yun, na siya naman yung pinapangaral paano bigkasin po yung pangalan ng Diyos sa tetragrammaton na YHWH. Kundi, hininga po. Opo, tama po yun. Dahil po doon sa isang Inchik na yun na napakayabang po. Mayabang, sabihin niya ang pagbigkas doon ng YHWH, hininga. Tapos, hindi niya man lang, walang hiya po kasi siya, hindi niya man lang in-acknowledge kung kanino niya po yung pinulot. Nag-post nga po ako ng tanong doon. Ang tanong ko po doon, in particular sa YHWH, ano po ang sekreto sa YHWH? Yan po. Nag-pop lang naman sa isip ko po yun, hindi ko masyadong pinag-isipan yun. Nag-pop na lang sa isip ko yun, tapos saka ko na lang po pinost tinanong. Ngayon, kung meron naman po diyang maghahamon-hamon, kasi laganap naman po yan ngayon sa panahon natin, yung sinasabing yung pangalan ng Diyos sa tetragrammaton na YHWH, na yung pala yung pagbigkas ng pangalan ng Diyos. Hininga po. Yan po. Salamat po sa Diyos dahil po sa Israelita, sa Israel, ay sila po yung unang iglesia, sila po yung mga panganay na pagkalooban po ng Diyos patungkol po sa kanyang mga kasulatan, dahil po yung Israel po ay lahing pinili po. Salamat po sa Diyos, yung karangalan po sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Ngayon, kung gusto nyo ring maghamon, kasi napakarami po, hindi ko lang po pwedeng ilatag lahat kasi gusto ko po isang upuan. Kung mayroon man pong sana lang po, sana merong maglalakas loob. Hindi naman pa nga, sana meron lang maglalakas loob na sumagot po doon sa aking mga katanungan. Ngayon po, isa po yung dagdag. Dagdag ko po doon, ano po ang sekreto sa YHWH. Okay po? Again, ang karangalan po sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Again, Max Espinosa, whenever you're ready, I am ready. Okay? And I hope America, you sponsor. If ever Max Espinosa accept the challenge, even whoever there in America, lalo na yung mga, most especially to those devil worshippers, the left who destroyed and killed Charlie Kirk. Whoever you are, if you worship the devil and you think you are up for the challenge, if you think you are the best, you have the best brain, you have the best knowledge, I challenge you in a debate. Okay? You just post your schedule, and then we can set it, and we can have a debate. We can have a running debate. We can have a whole day debate. Okay? Again, glory and honor belongs to God in Christ Jesus with the Holy Spirit forever and ever. Amen. President Trump, sir, God bless po.